Bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang malalaking balita natin ay kukumustahin muna natin yung ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan dahil nga sa tuloy-tuloy pa rin ho na mga tensyon na nararanasan at nitong mula pa ho yan, nitong Sabado. Doon tayo dadako sa bahagi ng Dubai at nasa linya ng ating komunikasyon si Binibining Joan Payumo at isa ho siyang events head organizer sa naturang lugar. Magandang gabi po mula sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me si Bombo Victor Liantino. Kumusta po kayo dyan? Gabi po diyan sa Pilipinas. Okey naman po kami. So far po, ngayon medyo tahimik na. Wala naman pong, explosion na naririnig na. Dito po sa Dubai, ang huling narinig namin is kaninang 9 o'clock po, pero mahina lang po siya. Mm. In terms of, sabi nyo, may narinig pa rin kayo. Ano ho ito? Pagsabog ba ito o putok ng baril o kaya ay pagdaan ng mga eroplano? Ano ho yung inyong nahiwatigan dyan mula sa inyong lokasyon? Opo, kasi ang ano po niya parang from ano po siya, from above, so from the sky. So ang ano po namin is na-intercept naman po siya. Mm. Parang intercepted either drone or missile po, hindi po namin 'yun masigurado. Pero sa mga news po na lumalabas po dito, ang sinasabi po is kung may marinig man po kaming mga ano po, parang, explosions, na ang ano wala naman po kasi siyang vibrations from the ground at yung dun sa ano po parang yung from the audio maririnig mo po siya, galing po siya sa taas. Mm. So, ano po siya parang intercepted naman po na mga missiles. I see. Based po dun sa mga, reports po, online news na nababasa po namin parang out of I think mga 540, dun sa mga drones 506 po ang intercepted tapos usually po yung mga damages daw po na, or any damage po dito sa city, mainly sa mga debris po nung Mm. mga na-intercept na missiles. I see. May mga nakahanda rin po ba ng mga evacuation area diyan kapag halimbawa yung mga common na puwedeng puntahan ng mga tao the moment na magkaroon na naman ng mga panibagong pag-atake yung kalaban pong bansa? Actually wala pong gano'ng, announcements po dito, or any advice po from the government. Ang ano lang po ang na-receive namin na na alert is, stay at home. So Mm. actually ngayon po ang advice sa amin parang in-advise po ng government ang mga private sector na kung hindi naman po kailangan work from home po ang mga tao. Like for myself po ngayon nagwo-work from home po ako until tomorrow. I Yun po see. yung advice ng government. Pero wala pong ano, wala naman pong, any need. So far po wala po kaming nakikitang need for any evacuation at the moment kasi, Mm. nakikita naman po namin na parang under control po yung event. Although may mga ano po parang, isolated cases nga po nung mga injuries and yung mga nabagsakan po ng debris, Mm. ng mga missile. So, but generally po hindi po siya yung parang magulo, Ay. dito sa UAE po, speaking about UAE. Pero sa Mm. ibang ano po kasi ibang Gulf countries medyo ano po yung damage, mas Ayun. severe po yung damage. Mm. Ang akin po katandem dito si Bombo Victor Liantino, may ilang tanong din po para po sa inyo. Bombo Vic? Matanong ko lamang po 'no, kung, malapit lang po ba sa residential at commercial area yung mga naitalang pagsabog diyan sa Dubai? Kasi dito po sa ano, dito po kasi sa Dubai ang commercial and residential usually po hindi po siya nagkakalayo. So, katulad po sa amin nandito po kami sa center ng, parang kumbaga financial center, business center. So, may residential po at the same time may mga commercial, entities din po within the buildings. So, ang ano po ang napansin po namin parang ang mga natamaan yung mga, parang kumbaga well-known po na mga places. Like nung nakaraan po dun sa ang parang nabanggit sa Palm Jumeirah tapos sa may airport po. So, medyo targeted po, hindi naman po yung parang residential areas. Mm. At ma'am, kung sakali man po na lumala ang, tensyon diyan po sa Dubai, well, willing po ba kayong sumama sa repatriation effort na inihahanda ho ng gobyerno ng Pilipinas? Ano po ang mga consensus ng, maraming mga Pinoy diyan?
Well, dun sa repatriation po kasi, so far ngayon po, hindi personally po hindi ko po siya nakikita as something na urgent po. Dahil under control po yung situation ngayon sa Dubai. Even sa Abu Dhabi po, yung sa kaibigan ko, ang sinabi niya sa'kin parang ang last na narinig nila is around 11 AM. Kumbaga wala naman po siyang kung aanuhin ko lang po, ngayon po parang ang nararamdaman ko is business as usual. Yung mga ano po, yung metro is working pa rin. Siyempre po yung sa airport, inano na po nila, canceled po ang mga flights. Pero on the ground po, outside of the airport, like yung mga trabaho, yung iba po pumapasok din sa opisina. Yung sa food and beverage din po, ano po, parang business as usual po siya. Sa repatriation of course po kung sakali na wag naman po sana na lumala po yung situation, siyempre po kami ang ano namin is yung safety at makabalik po sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Alright. Bombo Dennis? Okay, with that, maraming salamat po. Siguro makikipag-ugnayan po kami kung may iba pang mga development. At hari nawa, good news naman yung atin hong mababalitaan sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Thank you. Bombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Binibining Joan Payumo, events head organizer na nakabase ho dyan sa Dubai, kaugnay pa rin ho ng sitwasyon na atin tinutugay kaya dyan sa gitnang silangan.